Ang samyo ng nilaga, ang paboritong ulam ni Dasyo, ay sumasabay sa malamyos na tunog ng isang klasikong love song na nagmumula sa speakers. Maingat na inayos ni Likha Salcedo ang dalawang kandila sa gitna ng kanilang hapagkainan. Pinagmasdan ang pagkinang ng apoy nito sa mga kubyertos na pilak at sa dalawang kopita ng alak. Ika-10 anibersaryo nila. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa loob ng 10 taon, binuo nila ang lahat mula sa wala. Mula sa isang maliit na opisina, itinatag niya ang Sinag Likha Corporation, isang higante na ngayon sa industriya ng retail. At sa bawat hakbang, sa bawat tagumpay at pagsubok, naroon si Dasyo ang kanyang asawa, ang kanyang partner, ang kanyang lahat. Tiningnan niya ang relos. 8:00 na ng gabi. Medyo late na si Dasyo pero marahil ay tinapos lang nito ang isang mahalagang meeting. Normal iyon sa kanilang mundo. Ilang sandali pa, narinig na niya ang tunog ng sasakyan sa garahe. Mabilis niyang pinatay ang ilaw sa kusina at sala. Tanging ang liwanag na lang mula sa mga kandila ang naging tanglaw sa kanilang munting paraiso. Bumukas ang pinto. "Lik? Hon? Bakit ang dilim?" tanong ng boses ni Dasyo. "Happy anniversary, mahal." Malambing na sagot ni Likha, kasabay ng pagsindi niya ng pangunahing ilaw. Nakatayo roon si Dasyo, bahagyang gulat, hawak pa ang kanyang itim na briefcase. Ngumiti ito, ngunit napansin ni Likha na hindi umabot sa mga mata nito ang ngiting iyon. "Happy anniversary, hon." "I'm sorry, I completely forgot," sabi nito. Medyo utal. Isang maliit na kirot ang naramdaman ni Likha, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. "It's okay. Alam kong busy ka. Ang mahalaga, narito ka na." Lumapit si Dasyo at binigyan siya ng isang mabilis na halik sa labi. Masyadong mabilis. Kulang sa init. At habang yumayakap ito sa kanya, may naamoy siyang kakaiba, isang pabango ng babae na hindi pamilyar sa kanya. "Halika na. Kumain na tayo. I cooked your favorite," sabi ni Likha, pilit pinapasigla ang boses. Habang paupo si Dasyo, doon niya nakita. Sa puting kwelyo ng suot nitong polo, isang maliit ngunit hindi maikakailang bakas ng pulang lipstick. Isang kulay na hindi niya kailanman ginamit. Parang may malamig na kamay na humaplos sa kanyang batok. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. "Didasyo!" Nagsimula siya, ngunit hindi niya alam kung paano itatanong. "Yes, hon?" Sagot nito, hindi nakatingin sa kanya, abala sa paglalagay ng pagkain sa plato. Hindi na niya nagawang magsalita. Pinanood niya lang itong kumain, habang ang lahat ng alaala nila, ang mga tawa, ang mga pangarap, ang mga pangako, ay unti-unting nagiging kasinungalingan sa kanyang isipan. Ang bawat subo ni Dasyo ay parang isang insulto. Biglang nag-vibrate ang telepono nito na naiwan sa ibabaw ng katabing silya. Bago pa man ito makuha ni Dasyo, kitang-kita ni Likha ang pangalan sa screen. Isang letra lang, M. At sa ilalim nito, isang preview ng mensahe. "Thanks for tonight. I left my earring in your car. See you tomorrow, my CEO." Halos hindi na siya makahinga. Ang M ay para kay Mahalina. Mahalina Romualdez, ang kanilang Vice President for Marketing. Ang babaeng itinuring niyang kaibigan, parang gumuho ang mundo ni Likha. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya matanggap. Tumayo si Dasyo. Kinuha ang telepono. "Excuse me, hon. I just need to take this call." Hindi na niya pinansin pa ang sinabi nito. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Pagtataksil. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Nang bumalik si Dasyo, may sinabi itong emergency sa opisina at kailangan niyang umalis. Hindi na nagtanong si Likha. Hinayaan niya lang itong umalis. Hinayaan niyang bigyan siya ng isa pang mabilis na halik, ang huling halik ng kasinungalingan. Nang makalabas na ang sasakyan nito sa gate,
Hindi na napigilan ni likha ang mga luha, ngunit ang sakit ay mabilis na napalitan ng galit. Kinuha niya ang susi ng sarili niyang kotse. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang makumpirma ang bangungot na ito. Ginamit niya ang tracking app na dati nilang ininstall para sa seguridad at nakita niya ang kotse ni Dasyo ay hindi papunta sa opisina. Papunta ito sa isang mamahaling condominium building sa kabilang distrito, isang lugar na wala siyang kaalam-alam. Walang pag-aalinlangan, sinundan niya ito. Ang bawat metro na kanyang tinakbo ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Nang makarating siya sa building, nakita niya ang sasakyan ni Dasyo sa parking. At sa tabi nito, ang sasakyan ni Mahalina. Nanginginig ang mga kamay. Naalala niya ang isang susi sa taguan ng papeles ni Dasyo na dati niyang nakita. Isang susi na may keycard para sa isang condo unit na hindi niya alam kung saan. Sa isang iglap ng desperasyon, kinuha niya ang spare key ng briefcase ni Dasyo mula sa sarili niyang sasakyan. Binuksan ito at nakita ang susing iyon. Umakyat siya sa elevator. Floor 25, Unit 25B. Bawat hakbang sa pasilyo ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. Mula sa ilalim ng pinto ng Unit 25B, may kaunting liwanag at mayroon siyang naririnig. Tawanan. Ang halakhak ng kanyang asawa at ang halakhak ng babaeng tinuring niyang kaibigan. Ginamit niya ang keycard. Berde ang ilaw. Dahan-dahan niyang ipinasok ang susi sa seradura. Dahan-dahan niyang pinihit at dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang nakita niya sa loob ay isang imahe na habang buhay na masusunog sa kanyang alaala. Doon, sa sofa, sa gitna ng sala, magkayakap ang kanyang asawa at si Mahalina, naghahalikan na parang wala nang bukas. Isang tunog ang kumawala sa lalamunan ni likha, isang pigil na hikbi ng sakit at galit. Narinig nila iyon. Sabay silang napalingon sa pinto. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa gulat at pagkataranta, pero hindi na sila pinansin ni likha. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo palayo sa kasinungalingan, palayo sa sakit. Tumakbo siya hanggang sa makabalik sa kanyang sasakyan. Doon, sa loob ng madilim na sasakyan, ibinuhos niya ang lahat. Ang bawat luha ay patak ng 10 taon na pagmamahal, tiwala, at pangarap na ngayon ay abo na lang. Nang maubos na ang kanyang luha, isang kakaibang kapayapaan ang pumalit, isang malamig at matalim na kapayapaan. Ang sakit ay nag-anyong determinasyon. Ang kalungkutan ay naging purong galit. Hindi pa ito tapos. Hindi siya papayag na matapos ito ng ganito. Kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ang kanyang contacts, ang kanyang mga daliri na hindi na nanginginig, ay nag-scroll pababa, lumampas sa daan-daang pangalan, hanggang sa huminto ito sa isa. Isang pangalan na simbolo ng kapangyarihan. Isang pangalan na alam niyang mortal na kaaway ng kanyang asawa. Amihan Del Rio. Pinindot niya ang call button. The projections are flawed. The risk assessment is lazy. Ang boses ni Amihan Del Rio ay malamig at matalim. Tila isang patalim na humihiwa sa katahimikan ng malapalasyong boardroom ng Amihan Global Ventures. Ang lahat ng executive na nakaupo sa paligid ng mahabang lamesa ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang tingin nila ay nakapako sa makintab na ibabaw ng mesa, sa kanilang mga mamahaling ballpen o sa mga numerong nakaplasters sa dambuhalang screen sa kanilang harapan. Inuulit ninyo lang ang sinabi ko noong nakaraang linggo at nilagyan ng bagong disenyo. Akala nyo ba hindi ko mapapansin? Dagdag niya, ang bawat salita ay may bigat. I'm paying for innovation, not repetition. Do this again. Isang tango mula sa lahat ang naging sagot. Walang nangahas na magsalita. Ito ang mundo ni Amihan. Isang mundo ng lohika, ng kapangyarihan, at ng walang puwang na pagkakamali. Biglang bumukas ng bahagya ang pinto ng boardroom. Sumilip ang kanyang executive assistant si Clara.
na may pag-aalala sa mukha. Isang bagay na hindi kailanman nangyayari. Walang sino man ang gumagambala sa kanya sa kalagitnaan ng isang executive meeting. Tinaas ni Amihan ang isang kilay, isang senyales na mas mabuti pang maging isang bagay na may kinalaman sa pagbagsak ng ekonomiya ang dahilan nito. Sir, bulong ni Clara. I apologize for the interruption, but you have a call. She insists it's urgent. Take a message. Mariing sagot ni Amihan. Ibinalik ang tingin sa mga nanginginig na executive. She already tried, sir. It's Likha Salcedo. Sa pagkarinig ng pangalan, isang bagay ang nagbago sa anyo ni Amihan. Isang bahagyang paninigas ng kanyang panga. Likha Salcedo, ang asawa ni Dasio Montemayor, ang reyna sa kaharian ng kanyang mortal na kaaway. Ano ang kailangan nito sa kanya? Tumayo siya. Take a 15-minute break. Utos niya sa mga tao sa silid, bago lumabas, at kinuha ang telepono mula kay Clara. This is Amihan Del Rio. Ang boses sa kabilang linya ay basag, ngunit may determinasyon. Mr. Del Rio, I need your help. 10 minuto ang nakalipas, at si Amihan ay nakaupo na sa isang sulok ng Kapihan Hiraya, isang coffee shop, na ilang bloke lang mula sa kanyang opisina. Pinili niya ang lugar. Simple, publiko, neutral, pinagmasdan niya ang paligid. Ang pangalan ng lugar, Hiraya, isang lumang salita para sa pangarap. Napangisi siya. Gaano kauto-uto. Sa mundo niya, ang mga pangarap ay para sa mga mahihina. Ang mga resulta ay para sa mga malalakas. Maya-maya, pumasok si Likha Salcedo. Nakita niya ito dati sa mga business function, laging eleganteng tingnan. May ngiti sa labi. Ang perpektong corporate wife sa braso ng isang ahas. Ngayon, ang babaeng nasa harap niya ay ibang-iba. Bahagyang magulo ang buhok. May pamumugto sa mga mata na pilit tinatago ng mamahaling salamin, ngunit ang tindig ay tuwid pa rin. Umupo ito sa tapat niya. Walang imik. You have 5 minutes, sabi ni Amihan, hindi na nag-abalang mag-alok ng kape. Huminga ng malalim si Likha at nagsimulang magsalaysay. Tungkol sa anibersaryo, tungkol sa lipstick, tungkol kay Mahalina, tungkol sa panloloko. Habang nagsasalita ito, pinanood siya ni Amihan. Hindi siya nakakaramdam ng awa. Ang naramdaman niya ay isang pamilyar na kuryente, ang kuryente ng oportunidad. Ang imperyo ni Dasio ay may lamat, at ang asawa mismo nito ang naghahatid sa kanya ng martilyo. At hindi lang iyon, pagpapatuloy ni Likha, may kutob akong may ginagawa silang masama sa kumpanya. Sa kumpanyang ako ang nagtayo. Doon, sa mga huling salita, narinig ni Amihan ang apoy. Hindi ito isang asawang nasasaktan lang. Ito ay isang reynang inagawan ng kaharian. Bigla, isang alaala ang sumagi sa isipan ni Amihan. Isang imahe ng kanyang sarili. 10 taon na ang nakalipas, mas bata, mas mapagtiwala, at sa tabi niya, isang nakangiting Dasio Montemayor, ang kanyang pinagkakatiwalaang protege. Naalala niya ang araw na natuklasan niyang ninakaw ni Dasio ang kanyang pinaghirapang proyekto, ginamit ang kanyang mga ideya, at siniraan siya sa mga investor para makuha ito. Ang sakit ng pagtataksil, iyon ang apoy na nakikita niya ngayon sa mga mata ni Likha. Ibinalik niya ang sarili sa kasalukuyan. Tinitigan niya si Likha, hindi na bilang asawa ng kanyang kaaway, kundi bilang isang potensyal na armas. So, what do you want from me? Tanong niya, ang boses ay walang emosyon. Gusto kong tulungan mo akong bawiin ang sa akin. Gusto kong wasakin mo si Dasio. Diretsyong sagot ni Likha. Isang mabagal na ngisi ang gumuhit sa labi ni Amihan. Panunuya, bakit ko gagawin iyon? I can destroy Dasio on my own. I don't need a damsel in distress to do it.
Nakita niya ang pagtagis ng bagang nilikha. Hindi ako isang damsel in distress. Alam ko ang bawat sulok ng sinaglikha. Alam ko kung saan hahanapin ang mga butas. Kailangan ko lang ng resources mo, ng kapangyarihan mo. Napahanga siya sa sagot nito, ngunit hindi niya ipinahalata. Oras na para sa pagsubok. Gusto niyang makita kung hanggang saan ang determinasyon nito. Sumandal siya sa kanyang upuan. Pinagsalikop ang mga daliri sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang tingin ay matalim. Kinakalkula ang bawat reaksyon sa mukha ni Likha. Tutulungan kita, sabi niya sa wakas. Nakita niya ang bahagyang pag-asa sa mga mata nito. Agad niya itong binura. Pero sa isang kondisyon, nagbago ang ekspresyon ni Likha. Naghihintay. Gusto mong patunayan sa akin na seryoso ka? Na hindi ito isang emosyonal na kapritsyo lang na bukas makalawa ay isusuko mo rin? Tanong ni Amihan. Ang boses ay sadyang mapanghamak. Simple lang. Iiwan mo ang lahat. Ang posisyon mo, ang buhay mo bilang si Mrs. Montemayor. Tumawa ng bahagya si Likha. Isang tawang walang saya. Anong klaseng trabaho? Tinitigan siya ni Amihan ng diretso sa mata, walang kurap-kurap. Patunayan mong seryoso ka, sabi niya. Dahan-dahan at malinaw. Maging personal assistant ko. Simula bukas. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa sa lahat ng salitang kanilang binitiwan. Nakita ni Amihan ang gulat, ang kahihiyan, ang galit na dumaan sa mga mata ni Likha. Isang CEO, isang tagapagtatag, magiging isang personal assistant, isang tagatimpla ng kape. Inaasahan niyang tatayo ito at aalis. Ngunit hindi. Sa halip, huminga ito ng malalim. Ang lahat ng emosyon sa mukha nito ay nawala, napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Tiningnan siya nito pabalik, mata sa mata. Pumapayag ako. Ang pagbukas ng dambuhalang pinto na gawa sa salamin ng Amihan Global Ventures ay parang pagpasok sa ibang mundo. Malamig ang hangin mula sa aircon. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang na parang salamin. At ang bawat empleyadong nakakasalubong ni Likha ay gumagalaw ng may tiyak na layunin. Ang lahat ay perpekto, malamig at nakakapanliit. Bawat hakbang niya patungo sa elevator na para lang sa mga executive ay isang pakikipaglaban sa sarili. Ang bawat pares ng matang napapatingin sa kanya, mga matang puno ng pagtataka, ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Kilala nila siya. Siya si Likha Salcedo, ang CEO ng Sinaglikha, ang asawa ni Dasio Montemayor. Ano ang ginagawa niya rito? Sa pugad ng pinakamalaking katunggali ng kanyang kumpanya. Ngunit sa ilalim ng kahihiyan, may isang mas matibay na nararamdaman si Likha, determinasyon. Bawat bulong na naririnig niya, bawat mapanuring tingin, ay gatong na nagpapaliyab sa apoy sa kanyang kalooban. Hinubad niya ang kanyang pagkatao sa labas ng gusaling ito. Sa loob, hindi siya si Likha Salcedo, ang CEO. Siya ay isang babaeng may misyon. Good morning. I'm here to see Mr. Del Rio, sabi niya sa receptionist sa executive floor. Ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal, taliwas sa kaguluhang nagaganap sa kanyang dibdib. Ang babae, na halatang na brief na, ay ngumiti lang ng pilit. Yes, ma'am. He's expecting you. This way. Please. Ang opisina ni Amihan ay nasa dulo ng pasilyo, napapalibutan ng salamin mula sahig hanggang kisame na may tanawin ng buong distrito Diwa. Nakatalikod itong nakaupo sa kanyang silya, nakatingin sa labas, isang madilim na silweta laban sa liwanag ng umaga. Clara will show you your desk, sabi ni Amihan, hindi man lang lumilingon. Ang desk na tinutukoy niya ay nasa labas lang mismo ng kanyang opisina. Isang desk na mas maliit kaysa sa lamesita niya sa sarili niyang walk-in closet. Doon siya umupo,
Sa gitna ng atensyon ng buong palapag, naramdaman niyang ito ang unang pagsubok. Isang pagsubok sa kanyang pride. Nilunok niya ito. Your first task? Sabi ni amihan. Lumabas na ito sa wakas mula sa kanyang opisina at naglapag ng isang tablet sa kanyang mesa. My trip to Singapore next week. The itinerary is a mess. Ayusin mo. Pagbukas ni likha ng file, naintindihan niya agad. Hindi lang ito magulo. Ito ay sinadyang guluhin. 5 magkakaibang meeting sa magkakaibang lokasyon. May mga overlapping na schedule. Isang hapunan, kasama ang isang importanteng investor na kasabay ng isang conference call pabalik sa Maynila. Ito ay isang imposibleng puzzle. Ito ang kanyang tunay na pagsubok. Hindi siya nagsalita. Tumango lang siya at nagsimulang magtrabaho. Sa loob ng 3 oras, ang tanging maririnig mula sa kanyang pwesto ay ang tunog ng kanyang mga daliri sa keyboard. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kaalaman sa logistics, ang kanyang karanasan sa pakikipagnegosasyon at ang kanyang likas na talino sa paglutas ng problema. Ipinagpalit niya ang schedule ng 2 meeting, nakipag-ugnayan sa mga sekretarya ng mga kliyente sa Singapore para ilipat ang oras. Iminungkahi niyang gawing breakfast meeting ang isang pananghalian para magkaroon ng puwang sa hapon. Ang conference call, inilipat niya ito sa loob ng sasakyan habang papunta si amihan sa airport gamit ang isang secure na linya. Ang hapunan kasama ang investor, hindi lang niya ito inayos. Nag-research pa siya at natuklasan na paboritong restaurant ng asawa ng investor ang isang lugar na malapit sa hotel ni amihan. Isinama niya ito sa rekomendasyon. Nang matapos, hindi lang isang maayos na schedule ang kanyang ginawa. Gumawa siya ng isang perpektong plano ng opensiba. Inilapag niya ang tablet pabalik sa mesa ni amihan na nooy abala sa isang tawag. Nang matapos ang tawag nito, kinuha ni amihan ang tablet. Ang mukha ay walang emosyon. Sinuri niya ang ginawa ni likha. Habang nag-i-scroll ito, nakita ni likha ang isang bahagyang pagbabago sa kilay nito, isang halos hindi mapansing pagtigil. Hindi ito nagsalita. Ibinabalang nito ang tablet at bumalik sa kanyang trabaho. Ngunit para kay likha, ang katahimikang iyon ay isang tagumpay. Alam niyang napahanga niya ito. Kinahapunan, habang nag-aayos siya ng ilang mga dokumento, narinig niya ang pagtaas ng boses ni amihan mula sa loob ng opisina nito. Nagsasalita ito sa telepono, at kahit nakasara ang pinto, may isang pangalan siyang narinig na nagpatigil sa kanyang paghinga. I don't care what it takes. I want to know every move Dasio Montemayor makes. Napatayo si likha at lumapit ng bahagya sa pinto. Sapat lang para marinig ng mas malinaw. Hindi mo naiintindihan. Pagpapatuloy ni amihan. Ang boses niya ngayon ay puno ng isang bagay na mas malalim kaysa sa business rivalry. Puno ito ng personal na galit. Isang galit na may ugat sa nakaraan. Hindi na ito tungkol sa negosyo. Matagal na. Ang ahas na iyon, he needs to pay for what he did. May sinabi ang tao sa kabilang linya. Huwag mo akong pagsabihan kung ano ang dapat kong gawin, sigaw ni amihan. He destroyed my first company. He built his kingdom on my ashes. This time, I will burn his world to the ground. Pagkatapos ay ibinaba nito ang telepono ng malakas. Napaatras si likha mula sa pinto. Ang puso niya ay kumakabog. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang alitan sa pagitan ni amihan at Dasio ay hindi lang simpleng kompetisyon. Ito ay isang sugat, isang malalim, matagal, at nagnanaknak na sugat sa nakaraan ni amihan. At si Dasio ang may gawa nito. Ang paghihiganti niya ay naging paghihiganti na rin pala ng lalaking nasa loob ng opisina. Hindi lang sila magkaalyado dahil sa sitwasyon. Sila ay magkaalyado dahil sa iisang sakit na dulot ng iisang tao. Lumubog ang araw, at isa-isa nang umuwi ang mga empleyado. Nagiiwan sa kanya at kay amihan sa tahimik na palapag. Hindi na sila muling nag-usap. Nang mag-alas 7 na, tumayo si amihan mula sa kanyang silya.
Kumuha ito ng isang makapal na folder mula sa kanyang cabinet at lumabas. Tumigil ito sa harap ng desk ni Likha. Inilapag nito ang folder sa ibabaw ng kanyang lamesa. Ang tunog ay malakas sa katahimikan ng gabi. Tumingin si Likha mula sa folder patungo sa mga mata ni Amihan. Ang mga mata nito ay seryoso, walang bahid ng anumang panunuya. "Pag-aralan mo to," sabi ni Amihan. Ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. "Ito ang simula ng lahat ng pandaraya ng asawa mo." Ilang araw na ang lumipas. Para kay Amihan del Rio, ang bawat araw ay isang pagpapatunay sa isang bagay na pilit niyang itinatanggi. Si Likha Salcedo ay hindi lamang isang kasangkapan. Siya ay isang puwersa. Mula sa kanyang silya, pinanood niya ito. Pinanood niya kung paano nito sinagot ang mga tawag na may awtoridad na tila hindi ito nawala sa kanyang sariling kumpanya, kung paano nito inayos ang mga komplikadong papeles na may hindi matinag na pokus at kung paano nito hinarap ang mga mapanuring tingin ng kanyang mga empleyado nang may dignidad na hindi maikakaila. Bawat kilos nito ay may layunin. Bawat desisyon ay may talino. Kailangan niyang aminin sa sarili. Ang babae ay walang kapaguran. Ang apoy na una niyang nakita sa mga mata nito sa coffee shop ay hindi pa namamatay. Sa katunayan, ito ay lalo pang nag-aalab sa bawat pagsubok na ibinibigay niya. Gabi na naman. Ang buong palapag ay tahimik na. Tanging ang dalawa na lang ang natitira. Ang liwanag na lang mula sa kanilang mga desk lamp, ang nagsisilbing ilaw, lumilikha ng isang maliit at pribadong mundo sa gitna ng malawak na kadiliman ng opisina. Sa harap nila ay nakakalat ang mga dokumento mula sa folder na ibinigay niya, isang magulong gubat ng mga numero, pangalan ng mga kumpanya at mga petsa ng transaksyon. Walang pattern, sabi ni Likha. Mas para sa sarili kaysa para kay Amihan. Hinilot nito ang kanyang sentido. Ang mga withdrawal ay maliliit at random. Ang mga kumpanyang pinupuntahan ng pera ay iba-iba rin. Parang sinadya niyang gawing parang ingay lang sa sistema. Hindi iyan ingay. Sagot ni Amihan, ang tingin ay nakapako sa isang partikular na ledger. Iyan ay isang symphony ng panloloko. At si Dasyo ang konduktor. Kinuha niya ang isang pulang ballpen at binilugan ang tatlong magkakaibang pangalan ng kumpanya. Tingnan mo. L.S. Holdings, Salcedo Ventures, Likha Builders. Anong napapansin mo? Tumingin si Likha at nakita ni Amihan ang biglaang pag-igting sa kanyang mga balikat. Ang initials ko. Ginagamit niya ang pagkatao mo para itago ang pagnanakaw niya sa'yo, sabi ni Amihan. Ang boses ay may bahid ng galit na hindi para sa kanya, kundi para sa kabuktutan ng kanilang kaaway. Isang buntong hininga ang kumawala kay Likha. Isang tunog na puno ng pagod at sakit. Kailangan ko ng kape. Tumayo ito at nagtungo sa pantry. Bumalik ito dala ang 2 tasa. Inilapag nito ang isa sa kanyang mesa. Itim, walang asukal, eksakto kung paano niya gusto. Napansin pala nito, "Salamat," sabi niya, bahagyang nagulat. Sumandal si Likha sa kanyang mesa, hawak ang sariling tasa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na kasing bigat ng dati. Mayroon na itong bahid ng pagiging magkakampi, isang hindi sinasadyang alyansa na nabuo sa gitna ng mga spreadsheet at ng iisang hangarin. "May tanong ako?" Biglang sabi ni Amihan. Naisip na basagin ang katahimikan na may kasamang tensyon. "Bakit sinaglikha?" Tumingin ito sa kanya. Nagtataka. "Anong ibig mong sabihin?" "Ang pangalan. Sinaglikha Corporation." "Saan nanggaling?" Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Likha. Ang unang tunay na ngiti na nakita niya mula rito. Isang ngiting malungkot ngunit totoo. "Noong bata ako, mahilig akong gumawa ng mga bagay mula sa kung ano-ano. Mga lumang kahon, mga sirang laruan.
Naniniwala ako na kahit ang mga bagay na patapon na ay pwedeng maging maganda ulit. Pwedeng magkaroon ng bagong sinag, ng bagong liwanag. Ang paglikha, yon ang kaluluwa ko. Ang bumuo ng isang bagay na maganda mula sa wala. Habang nagsasalita ito, nakita ni Amihan ang isang kislap sa mga mata nito, isang kislap ng purong pasyon. Ito ang babaeng nagtayo ng isang imperyo. Ito ang babaeng pinagtaksilan. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng malamyos na ilaw ng desk lamp, hindi niya nakita si Mrs. Montemayor. Hindi niya nakita ang kanyang assistant. Nakita niya si Likha, ang manlilikha. Isang bagay sa loob niya ang gumalaw. Isang bagay na matagal na niyang ibinaon at kinalimutan. Ang pakiramdam ng pagbuo, ng paglikha, ang parehong damdamin na naramdaman niya bago siya wasakin ni Dasyo. Napatingin siya sa kamay nitong nakahawak sa tasa. Pagkatapos ay sa mukha nito. May isang hibla ng buhok na naligaw sa kanyang pisngi at sa hindi maipaliwanag na dahilan, sa isang iglap na pagkalimot sa lahat ng pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Gusto niyang alisin ang buhok na iyon. Gusto niyang maramdaman kung ang balat nito ay kasing lambot ng kanyang tingin. Naramdaman ni Likha ang kanyang paggalaw. Napahinto ito sa pagsasalita. Ang mga mata nito ay nakatutok sa papalapit niyang kamay. Hindi ito gumalaw. Hindi ito umiwas. Tila ba pinipigil nito ang kanyang paghinga. Naghihintay sa isang bagay na hindi nito inaasahan. Ang dulo ng kanyang mga daliri ay 1 sentimetro na lang mula sa kanyang pisngi nang biglang matauhan si Amihan. Anong ginagawa niya? Mabilis niyang ibinawi ang kanyang kamay. Ginawa itong isang kamao sa ere bago niya ito ibinaba. Nag-iwas siya ng tingin. Bumalik ang malamig na maskara sa kanyang mukha. Kailangan na nating tapusin ito. Sabi niya, ang boses ay mas marahas kaysa sa kanyang intensyon. Bukas, kailangan nating simulan ang pag-trace sa bank records. Isang tango lang ang naging sagot ni Likha. Ngunit kitang-kita ni Amihan ang bahagyang pamumula sa mga pisngi nito. Ang kuryente sa pagitan nila ay halos nahahawakan. Biglang tumunog ang intercom sa desk ni Amihan. Nagkatinginan sila. Parehong nagulat. Sino ang tatawag ng ganoong oras? Yes? Sagot niya. Sir Amihan, sabi ng boses ng security guard sa lobby, may bisita po kayo. Hinahanap po niya si Ma'am Likha. Napakunot ang noo ni Amihan. Sino? Si Sir Dacio Montemayor po. Parang isang baldeng malamig na tubig ang ibinuhos sa silid. Ang init at tensyon sa pagitan nila ni Likha ay biglang napalitan ng yelo. Nakita niya ang takot at galit na dumaan sa mga mata ni Likha. Sabihin mong wala siya rito. Mabilis na sabi ni Amihan sa intercom. Pero sir, nakita na po niya sa CCTV na bumaba si ma'am kanina. Tumayo si Amihan. Ako nang bahala. Tumingin siya kay Likha. Huwag kang bababa. Ngunit sumunod si Likha sa kanya paglabas ng pinto. Hindi, laban ko rin ito. Hindi ako magtatago. Sabay silang sumakay sa elevator. Bawat palapag na binababa nila ay nagpapabigat sa atmosfera. Pagbukas ng pinto ng elevator sa lobby, nandoon nga si Dasyo, nakatayo na parang hari. Ang mukha ay isang maskara ng pagkainis. Nang makita niya si Likha sa tabi ni Amihan, ang inis ay naging galit. Likha! Anong ibig sabihin nito? Anong ginagawa mo rito kasama ng lalaking to? Lumakad siya ng mabilis patungo sa kanila at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Likha. Umuwi ka na. Mag-usap tayo sa bahay. Bitiwan mo ako, Dasyo. Nasasaktan ako. Pilit na pagpupumiglas ni Likha. Hindi siya pinansin ni Dasyo. Sa halip, tiningnan nito si Amihan mula ulo hanggang paa. At ikaw? Ano man ang binabalak mo? Itigil mo na! Asawa ko to! Kalmado lang na lumapit si Amihan. Hindi siya tumingin kay Dasyo. Ang tingin niya ay nakapako sa kamay ni Dasyo.
na nakahawak sa braso ni Likha. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Dasyo. Ang kanyang boses ay malamig, tahimik, ngunit puno ng panganib na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Bitiwan mo ang assistant ko. Ang tatlong salitang iyon, bitiwan mo ang assistant ko, ay umalingaw sa labi na parang isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Para kay Likha, ang mga salitang iyon ay higit pa sa isang utos. Iyon ay isang pader. Isang pader na biglang itinayo ni Amihan sa pagitan niya at ni Dasyo. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Dasyo. Mula sa pagiging mayabang na asawa, ito ay naging isang lalaking hinamon. Ngunit sa harap ng nagyayelong titig ni Amihan, isang titig na nangangako ng panganib na hindi kayang tapatan ng anumang sigaw, dahan-dahang bumitaw si Dasyo sa kanyang braso na para bang napaso. Hindi pa tayo tapos, Likha. Nanggigigil na sabi ni Dasyo, ang tingin ay lumilipat sa kanilang dalawa. At ikaw? Banta nito kay Amihan. Magsisisi ka na kinalaban mo ako. Pagkatapos ay mabilis itong tumalikod at nagmamadaling lumabas ng gusali, dala ang kanyang natapakan na pagkalalaki. Nang mawala na si Dasyo, doon lang naramdaman ni Likha ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang adrenaline ay nagsimulang mawala at ang takot at kahihiyan ay nagsimulang bumalik. Halika na, ihahatid na kita, sabi ni Amihan. Ang boses ay bumalik na sa dati nitong lamig, ngunit mayroon ng bahid ng isang bagay na hindi pa naririnig ni Likha dati pag-aalala. Hindi na siya nagsalita. Sumunod lang siya habang naglalakad sila patungo sa parking. Ang katahimikan sa pagitan nila ay makapal at mabigat. Sa loob ng sasakyan ni Amihan, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng makina. Ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan sa bintana na parang mga makukulay na guhit, ngunit wala sa mga ito ang nakikita ni Likha. Ang isip niya ay lumilipad. Muli niyang narinig ang boses ni Amihan sa kanyang isipan, ang paraan ng pagtatanggol nito sa kanya. Hindi bilang si Likha Salcedo, ang CEO, kundi bilang kanyang assistant. Isang simpleng salita. Ngunit sa sandaling iyon, ito ang naging kanyang panangga. Bakit? Bakit niya ginawa iyon? Pagtulong kapalit ng serbisyo. Walang nakasulat doon tungkol sa pagprotekta. Walang nakasulat doon tungkol sa pag-aalala. Napansin niyang hindi sila papunta sa direksyon ng kanyang bahay. Lumiko si Amihan sa isang daan paakyat sa isang burol, isang lugar na kilala sa magandang tanawin ng buong syudad. Huminto ito sa isang tahimik na lugar. Pinatay ang makina. Ang tanging naririnig na lang ngayon ay ang kanilang mga paghinga. Salamat! Basag ni Likha sa katahimikan. Ang boses ay bahagyang paos. Hindi sumagot si Amihan. Nakatingin lang ito sa kumikinang na mga ilaw sa ibaba. Ang kanyang panga ay tila mas matigas kaysa dati. Ang galit mo sa kanya? Pagpapatuloy ni Likha. Hindi lang ito dahil magkatunggali kayo sa negosyo, di ba? Matagal. Bago sumagot si Amihan. Nang magsalita ito, ang boses niya ay mababa at puno ng bigat ng nakaraan. 10 taon na ang nakalipas. Simula niya, mayroon akong sariling kumpanya. Maliit lang, isang startup, pero iyon ang buhay ko. Iyon ang sinaglikha ko. Napatingin si Likha sa kanya. Narinig ang pag-eko ng sarili niyang mga salita. At mayroon akong kasama. Isang batang programmer na napakatalino, puno ng potensyal. Itinuring ko siyang nakababatang kapatid. Pinagkatiwalaan ko siya sa lahat. Ang pangalan niya ay Dasyo Montemayor. Parang isang suntok sa sikmura. Ang naramdaman ni Likha. Binuo namin ang isang software na babago sana sa industriya. Pagpapatuloy ni Amihan. Ang mga mata ay malayo ang tingin. Bumabalik sa isang masakit na alaala. Ako ang utak. Ako ang arkitekto. Siya ang tagapagpatupad. Gabi-gabi, araw-araw magkasama kami.
Ibinuhos ko ang lahat doon. Isang linggo bago namin i-present sa mga investor, nawala siya na parang bula at kasama niyang nawala ang lahat ng data, ang buong code, ang aming proyekto. Pagkalipas ng isang buwan, nalaman ko na lang na ipinresent niya ang proyekto sa ibang grupo ng mga investor na may kaunting pagbabago. Sinabi niyang sa kanya ang lahat ng ideya at para masigurong hindi ako makakahabol, nagpakalat siya ng mga maling impormasyon tungkol sa akin. Na ako ay hindi mapagkakatiwalaan, na ako ay may problema sa pera. Sinira niya. Hindi lang ang kumpanya ko, sinira niya ang pangalan ko. Huminga siya ng malalim. Isang buntong hininga na puno ng 10 taon ng kinimkim na sakit. It took me years to rebuild. Years to create Amihan Global Ventures. Bawat araw sa mga taon na iyon, iisa lang ang nasa isip ko. Ang araw na pababagsakin ko si Dasio Montemayor. Ang araw na ipaparamdam ko sa kanya ang ginawa niya sa akin. Tumingin ito sa wakas kay likha. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang buong katotohanan sa mga mata nito. Hindi ang malamig na CEO, kundi ang isang lalaking minsan ding nawasak dahil sa pagtataksil. Kaya nang tumawag ka, sabi nito. At narinig ko ang sakit sa boses mo. Alam ko. Alam kong hindi lang ito tungkol sa negosyo para sa akin. Ito ay hustisya. Walang nagsalita. Sa katahimikan, naintindihan ni likha ang lahat. Ang lalaking katabi niya ay hindi na lang isang banyaga. Siya ay isang kasama sa sakit. Ang kanilang mga landas ay pinagtagpo ng iisang traidor. Ang kanilang laban ay iisa. Hindi na lang ito tungkol sa akin. Bulong ni likha. Gagawin natin ito. Para sa ating dalawa. Isang tango mula kay Amihan ang naging sagot. Isang tango na nagselyo sa kanilang alyansa, hindi na sa papel, kundi sa dugo at luha ng nakaraan. Ang biyahe pabalik sa bahay ni likha ay puno ng isang bagong uri ng katahimikan, isang katahimikan ng pagkakaintindihan. Nang huminto sila sa tapat ng kanyang gate, tumingin siya kay Amihan. Mag-iingat ka, sabi niya. Ika-Frin. Sagot nito. Pumasok si likha sa kanyang malaki at tahimik na bahay. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng mga alaala ni Dasio, ngunit ngayon, ang mga alaalang iyon ay wala ng kapangyarihan sa kanya. Mayroon na siyang bagong layunin. Umupo siya sa kanyang study, binuksan ang kanyang laptop para sana repasuhin ang mga dokumento, ngunit isang notifikasyon ang sumalubong sa kanya. You have one new email. Ang sender? Anonymous. Isang email address na gawa sa mga random na letra at numero. Ang subject? Isang salita lang, tulong. Biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang kamay habang ikiklik ang email. Sa loob, walang ibang nakasulat. Isang attachment lang. Isang file na protektado ng password. Isang file na pinangalanang Pandaraya PH2.XLSX. Ang tanging liwanag sa malawak na opisina ni Amihan ay nagmumula sa monitor ng kanyang laptop. Ang mga komplikadong linya ng code ay nag-iiwan ng berdeng anino sa kanyang seryosong mukha. Sa tabi niya, si likha ay nakatutok din. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa nag-iisang hadlang sa kanilang harapan. Isang maliit na dialog box na humihingi ng password. Sinubukan ko na ang lahat. Sabi ni Amihan, ang boses ay may bahid ng pagkayamot. Pangalan ng nanay niya, birthday niya, pangalan ng aso nila noong bata pa siya. Walang gumagana. Ang file na Pandaraya, PHAs2bon XLSX, ay naroon. Abot kamay, ngunit nakakandado. Ang anonymous na nagpadala ay nagbigay sa kanila ng susi ngunit hindi ng paraan para buksan ang pinto. Napapikit si likha.
Pilit na inaalala ang bawat detalye tungkol kay Dasyo, ang kanyang mga ugali, ang kanyang mga sikreto, ang kanyang kayabangan. Ano ang password na pipiliin ng isang lalaking tulad niya? Isang bagay na personal, ngunit sumasalamin sa kanyang ego. Biglang nanlaki ang mga mata ni Likha. Isang masakit na realisasyon ang tumama sa kanya. Subukan mo to, sabi niya. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. Lahat capital letters. Sinag G and G. Tumingin si Amihan sa kanya. Nagtatanong. Sinag. Para sa kumpanya. Paliwanag ni Likha. Halos pabulong. King. Para sa tingin niya. Sa sarili niya. At 10. Para sa aming. Para sa anibersaryo namin noong gabing iyon. Ang bawat salita ay parang isang maliit na patalim sa kanyang puso. Ang paggamit sa kanilang anibersaryo bilang password sa isang file ng kanyang pandaraya ay ang sukdulan ng insulto. May pag-aalinlangang tinipe ni Amihan ang password, sandaling katahimikan, at pagkatapos, access granted. Nagbukas ang spreadsheet. Isang dagat ng mga numero, mga pangalan, at mga petsa ang bumungad sa kanila. Sa unang tingin, mukha itong gulo. Ngunit para sa kanila, ito ay isang mapa ng kayamanan ng kasamaan ni Dasyo. Bingo? Bulong ni Amihan, agad silang nagtrabaho. Si Amihan ang nag-navigate sa technical na bahagi, nag-cross-reference ng mga account numbers at transaction codes. Si Likha naman, gamit ang kanyang intimate na kaalaman sa operasyon ng Sinag-Likha, ang nagbibigay ng konteksto. Ang Project Nightingale na yan, sabi ni Likha, tinuturo ang isang linya, ay isang charity event na na-cancel. Pero tingnan mo, may 5 milyong pisong withdrawal pa rin at napunta ito sa isang kumpanyang tinatawag na Azure Phoenix Enterprises. Dagdag ni Amihan, mabilis na nagtatype. Isang kumpanyang inirehistro 3 buwan lang ang nakalipas. Sa loob ng 1 oras, para silang 2 mananayaw na perpekto ang kabisado sa bawat galaw. Bawat tuklas ni Amihan ay sinasagot ng paliwanag ni Likha. Bawat duda ni Likha ay hinahanapan ng ebidensya ni Amihan, at sa gitna ng lahat, isang sandali ng di sinasadyang tagumpay ang kanilang naramdaman. Nagtama ang kanilang mga mata sa ibabaw ng laptop at isang maliit na ngiti ang namuo sa kanilang mga labi. Hawak na natin siya, bulong ni Likha. Ang boses ay puno ng pag-asa sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Sa isang penthouse unit sa kabilang dulo ng syudad, ang tunog ng nabasag na baso ay gumambala sa katahimikan. Nalaman na nila! Paano? Sigaw ni Dasyo. Hinagis ang kanyang telepono sa pader. Nakatanggap ako ng alert! May nag-access sa backup file, si Mahalina. Nakalmadong nakaupo sa isang sofa habang umiinom ng alak ay hindi man lang natinag. Ibinaba niya ang kanyang kopita. Huminahon ka, Dasyo. Ang pagpapanik ay para sa mga talunan. Talunan? Mahalina, ito na yon. Kapag nakita nila ang laman ng file na yon, tapos na tayo. Hindi pa, sabi ni Mahalina. Tumayo at lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng kalkulasyon. Kung nagsimula na silang sumayaw, kailangan lang nating palitan ang tugtog. Anong ibig mong sabihin? 2 bagay, sabi ni Mahalina. Itinataas ang isang daliri. Una, tatanggalin natin ang dance floor. Kinuha niya ang kanyang sariling telepono at nagdial. Eric, si Mahalina to. Gawin mo na ngayon. Dissolve all assets. I-liquidate lahat ng accounts. Scorch the earth. Walang ititirang bakas. Yes, lahat sila. Ngayon na. Pagkatapos, ay ibinaba niya ang tawag at itinaas ang kanyang 2 daliri. Pangalawa, sisirain natin ang reputasyon ng pangunahing mananayaw. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi.
Matagal nang bulong-bulungan sa sinaglikha na si likha ay overworked at stressed. Palakihin natin yan. Gawin nating mentally unstable, paranoid, delusional. Sa oras na magsalita siya, sino ang maniniwala sa isang babaeng sinasabi ng lahat na nawawala na sa sarili? Bumalik sa opisina ni amihan, ang pag-asa ay abot kamay. Inililista na nila ang mga pangalan ng mga shell companies, handa nang ibigay sa mga autoridad. Biglang nagring ang telepono ni Likha, isang numero na pamilyar sa kanya. Si G. De Leon, isa sa pinakamatanda at pinakaloyal na miyembro ng board ng Sinaglikha. "Hello, Ramon," sagot ni Likha. Ang ngiti sa kanyang mukha ay unti-unting nawala habang nakikinig siya. Ang kanyang mukha ay namutla. Ano? Anong sinasabi nila? Pero hindi yan totoo. Napatingin si amihan sa kanya. Naramdaman ang biglaang pagbabago sa hangin. "Salamat sa pagtawag, Ramon. I appreciate it," sabi ni Likha bago ibaba ang telepono. Ang kanyang kamay ay nanginginig. "Anong nangyari?" tanong ni amihan. Tumingin si Likha sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sakit at hindi makapaniwalang tingin. May kumakalat na tsismis sa kumpanya. Na-depress daw ako ng husto. Na gumagawa ako ng mga kwento. Sinasabi nilang na hindi na ako stable mag-isip. Bago pa man makasagot si amihan, isang secure message ang pumasok sa kanyang laptop. Galing ito sa kanyang cybersecurity contact na pinakiusapan niyang i-verify ang registration ng mga shell companies sa listahan nila. Binuksan niya ito. Ang kanyang dugo ay biglang nanlamig. Tumingin siya kay Likha. Nakasalukuyan pa ring gulilat sa personal na atake sa kanya. Ngayon, siya naman ang maghahatid ng masamang balita. "Likha," sabi niya, "ang boses ay seryoso at mabigat. May mas malaki tayong problema." Ipinaharap niya ang screen ng laptop kay Likha. Ang mensahe ay maikli lang, ngunit kasing bigat ng isang pako sa kabaong. "Sir, lahat ng kumpanyang nasa listahan dissolved na. As of 5 p.m. kanina, ang mga bank accounts, zero balance. Ang digital trail, malinis na parang hindi umiral. Ang mapa na hawak nila ay mapa na pala ng isang nawawalang syudad. Ang ebidensya na kanilang ipinagbunyi ay naging abo na. Bumalik sila sa simula. Mas masahol pa. Dahil ngayon, alam na ng kalaban na hinahabol sila. At ang anino ay nagsimula ng lumaban pabalik. Ang salitang desperasyon ay hindi sapat para ilarawan ang nararamdaman ni Likha. Para siyang isang manlalakbay sa disyerto na nakakita ng tubig. Ngunit nang abot kamay na niya ito, naging buhangin lang pala. Ang ebidensya ay nawala. Ang kanyang pangalan ay sinisira. Bawat pader ay papalapit, handa siyang durugin. Ilang araw na siyang balisa. Hindi siya makatulog. Hindi siya makakain. Ang tanging nagpapatakbo sa kanya ay ang purong galit at isang maliit, naghihingalong hibla ng pag-asa. Kailangan may naiwan sila. Kahit isang resibo lang. Kahit isang pirasong papel, paulit-ulit niyang sinasabi habang naglalakad pabalik-balik sa loob ng opisina ni amihan. "Nilinis na nila." "Likha," sabi ni amihan, "ang boses ay pagod. Propesyonal ang gumawa. Walang digital footprint. Kung gayon, kailangan nating hanapin ang physical footprint." Giit niya. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na nakakatakot. Ngunit iyon na lang ang natitira sa kanya. Ang condo unit. Napatingin si amihan sa kanya. "Anong condo unit?" "Ang lugar kung saan ko sila nakita," sabi ni Likha. Napipilitang balikan ang masakit na alaala. "Hindi iyon pag-aari ni Dasyo, sigurado ako. Baka nakapangalan sa isa sa mga shell companies. Baka may naiwan doon." "Likha, mapanganib yan," babala ni amihan. "Alam na nilang alam natin. Baka may nagbabantay doon." "Wala na akong pakialam!"
Sigaw niya, ang kanyang kontrol ay tuluyan ng bumigay. Amihan! Inagaw nila sa akin ang lahat. Ang buhay ko, ang kumpanya ko, ang pangalan ko. Hindi ako pwedeng maupo na lang dito at hintaying tuluyan nila akong ilibing. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ni Amihan. Ngunit nakita rin niya ang pag-unawa. Tumango ito ng dahan-dahan. Sige, pero sasama ako. Hindi, mas lalo lang tayong mapapansin. Sagot niya. Ako lang. May susi pa ako. Papasok at lalabas ako na parang hangin. Please, Amihan, pagkatiwalaan mo ako. Ang pagbabalik sa condominium building na iyon ay parang paglalakad sa sarili niyang libingan. Bawat hakbang sa pasilyo patungo sa Unit 25B ay nagbabalik ng alaala ng gabing iyon ang tawanan, ang pagbukas ng pinto, ang imahe na sumira sa kanyang mundo. Huminga siya ng malalim at ipinasok ang susi. Pinihit niya ito. Bumukas. Sa loob, ang unit ay malinis na parang walang nakatira. Amoy panlinis, walang personal na gamit. Parang isang hotel room na inabandona. Halos sumuko na siya. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Sa ilalim ng isang mamahaling Persian rug sa sala, may bahagyang umbok. Lumuhod siya at itinaas ang carpet. Isang hidden floor safe. Sinubukan niya ang lahat ng posibleng kombinasyon birthday ni Dasyo, birthday ni Mahalina. Walang gumana. Sa huli, sa isang iglap ng mapait na inspirasyon, sinubukan niya ang petsa ng pagkakatatag ng Sinaglikha Corporation. Click. Bumukas ito. Sa loob ay hindi pera o alahas. Isang makapal na folder lang. Kinuha niya ito at nang buksan niya, nakita niya ang mga dokumentong hindi niya maintindihan, mga legal na papel tungkol sa isang trust account. May mga pangalan, mga numero ng account, at mga pirma. Isinara niya ang folder, isinilid sa kanyang malaking bag, at mabilis na umalis. Habang si Likha ay nasa kanyang sariling misyon, si Amihan naman ay gumamit ng ibang armas. Tinawagan niya ang isang contact, isang gray hat hacker na may malaking utang na loob sa kanya. Ang trabaho, huwag pansinin ang mga shell companies. Sundan ang pera mismo. Kahit gaano kalinis ang trail, laging may iniiwang bakas ang pera. Gusto kong malaman ang pinakaunang pinagmulan at ang huling destinasyon ng pondo mula sa Project Nightingale. Utos ni Amihan sa telepono. Hindi ako interesado sa mga nasa gitna. Simula at dulo lang. Mahirap yan, boss. Sabi ng boses sa kabilang linya. Dumaan yan sa 6 na bansa. Pero, sige, bigyan mo ako ng ilang oras. Nagkita sila sa isang maliit at hindi kilalang coffee shop, malayo sa sentro ng negosyo. Inilapag ni Likha ang folder sa mesa. Inilabas naman ni Amihan ang kanyang laptop. May nakuha ako, sabay nilang sabi. Binuksan ni Likha ang folder at ipinakita ang mga papeles ng trust account. Hindi ko maintindihan ang lahat ng ito. Pero, sandali. Sabi ni Amihan, ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa isang pangalan sa dokumento. Basahin mo ang pangalan ng beneficiary. Nakasulat dito. Para sa kapakanan at edukasyon ni Marco Antonio Romualdez. Basa ni Likha. Sino yun? Ang nag-iisang anak na lalaki ni Mahalina? Sagot ni Amihan. Ang kanyang boses ay malamig. Lahat ng pera napupunta sa isang trust fund para sa anak niya. Habang pinoproseso ni Likha ang impormasyong iyon, isang notification ang lumabas sa laptop ni Amihan. Ang resulta mula sa hacker. At alam ko na kung sino ang trustee. Sabi ni Amihan. Binuksan niya ang file. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Nawala ang lahat ng kulay dito. Amihan, anong problema? Hindi ito sumagot. Dahan-dahan lang nitong ipinihit ang laptop paharap sa kanya. Nakita ni Likha ang isang diagram ng daloy ng pera. Ang simula, Sinaglikha Corporation, ang dulo, ang trust account, at sa gitna,
Bilang co-signatory at legal trustee, isang pangalan at isang litrato. Isang pangalan at litrato na kilalang kilala ng buong Pilipinas. Senator Augusto de Silva, isang makapangyarihang politiko, isang krusada laban sa katiwalian, ang susunod na posibleng tatakbo sa pagkapresidente. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa isang nakakakilabot na larawan. Ang pera ay hindi lang para kay Dasyo o kay Mahalina. Ito ay isang political war chest. Ang kanilang kalaban ay hindi lang isang mapanlinlang na asawa at isang ambisyosang kabit. Ang kalaban nila ay ang gobyerno. Tumingin si Likha kay Amihan. Ang pag-aalala na nakita niya sa mga mata nito dati ay wala na. Napalitan na ito ng isang bagay na mas madilim. Takot. Likha, sabi ni Amihan. Ang boses ay seryoso at mababa na halos pabulong na lang. Hindi na lang ito tungkol sa kumpanya. Mapanganib na ito. Kailangan nating huminto. Mula sa kanyang kinauupuan, pinanood ni Amihan si Likha. Ang babaeng ilang linggo lang ang nakalipas ay tila gumuho na. Ngayon ay nakatayo sa gitna ng coffee shop. Ang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon, imbes na takot. Ang mga salita niya ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi ako pwedeng maupo na lang dito at hintaying tuluyan nila akong ilibing. Ang pagmamatigas na iyon ay sabay na nagpapahanga at nagpapanginig sa kanya. Ito ang Likha na nagtayo ng isang imperyo. Ito rin ang Likha na maaaring maging dahilan ng sarili niyang kapahamakan. Hindi mo naiintindihan ang panganib. Mariing sabi ni Amihan nang makabalik na sila sa sasakyan. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang boses na ginagamit niya sa kanyang boardroom, ang boses na walang tumatanggi. Hindi ito si Dasyo. Hindi ito si Mahalina. Si De Silva ito. Ang mga taong tulad niya ay hindi lang nananalo. Tinitiyak nilang ang kanilang mga kalaban ay hindi na muling makakatayo o makakahinga. At ano ang gusto mong gawin ko, Amihan? Sagot ni Likha, ang boses ay puno ng pait. Tumakbo? Magtago? Hayaan silang manalo? Iyon ba ang ginawa mo noong sinira ka ni Dasyo? Ang tanong ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Hindi, mahinang sagot niya. Kung gayon, huwag mong hilingin sa akin na gawin ang isang bagay na kahit ikaw ay hindi mo ginawa, sabi ni Likha. Mas kalmado na ngayon, ngunit mas matatag, itutuloy natin ito hanggang sa huli. Tinitigan niya ito, ang babaeng ito. Ang matigas ang ulo, napakatalino, at nakakabaliw na babaeng ito. Alam niyang wala ng anumang salita ang makakapigil dito. At sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Kung hindi niya ito mapipigilan, kung gayon, gagawin niya ang lahat para protektahan ito. Nang makabalik sila sa opisina, gumawa siya ng isang tawag habang si Likha ay nasa pantry. Isang tawag sa isang numero na matagal na niyang hindi ginagamit. Rico. Sabi niya, kailangan kong serbisyo mo. Matagal na tayong walang balita sa iyo, boss. Sagot ng boses sa kabilang linya. Anong kailangan mo? Kailangan ko ng anino. Sabi ni Amihan. 24,007. Pinakamagaling mo. May isang babae. Kailangan niyang mabantayan mula sa malayo. Hindi niya pwedeng malaman, walang dapat makalapit sa kanya. Naintindihan mo ba? Walang dapat makalapit? Understood, boss. Send me the details. Pagkababa niya ng telepono, naramdaman niya ang bahagyang gumaan na pakiramdam. Hindi nito kayang pigilan ang panganib, pero kaya niyang maglagay ng bantay. Gabi na naman. Muli, silang dalawa na lang ang natitira, nakalubog sa mga dokumento. Ngunit ang hangin sa pagitan nila ay iba na. Ang panganib ay nagbigay daan sa isang kakaibang uri ng intimasiya. Ang kanilang mundo ay lumiit. Sila na lang laban sa lahat. Napansin ni Amihan ang pagpikit-pikit ni Likha. Ang bahagyang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Pagod na ito. Tumayo siya.
Kinuha ang isang cashmere shawl na lagi niyang iniiwan sa kanyang opisina para sa mga gabing lumalamig at dahan-dahang ipinatong sa mga balikat ni Likha. Nagulat si Likha sa kanyang ginawa. Napatingala ito sa kanya. Ang mga mata ay pagod ngunit puno ng pasasalamat. Salamat. Sa ilalim ng malamyos na ilaw ng lamp, ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada lang ang layo. Ang lahat sa paligid ay nawala. Walang sinaglikha, walang dasyo, walang senador, tanging sila lang dalawa. Ang kanyang mga mata ay napunta sa mga labi nito. Ang pagnanasa na kanyang nararamdaman, isang bagay na pilit niyang itinatago sa likod ng profesionalismo, ay biglang sumidhi. Ang kailangan niya lang gawin ay bahagyang yumuko. Nakita niya ang parehong pag-aalinlangan at pag-asam sa mga mata ni Likha. Hindi ito aatras, ngunit siya ang umatras. Hindi ito ang tamang oras. Paano niya ito hahalikan sa gitna ng digmaan? Paano niya ito aangkinin kung ang buhay mismo nito ay nasa bingit ng panganib? Ang pagprotekta dito ay mas mahalaga. Ang pagbawi sa buhay nito ay ang unang dapat niyang gawin. Nag-iwas siya ng tingin. Magpahinga ka na, sabi niya. Ang boses ay bahagyang garalgal. Ako na ang tatapos dito. Hindi na sumagot si Likha. Ngunit ang hindi nasabing damdamin ay naiwan sa hangin. Mas mabigat at mas totoo kaysa sa anumang salita. Sa kabilang banda ng syudad, sa isang mamahaling restaurant, nagtagay sina Dasyo at Mahalina. Ang mga bulong-bulungan ay mabisa, sabi ni Mahalina, isang matagumpay na ngiti sa kanyang mga labi. Ang board ay hindi na mapakali. Kailangan na lang nila ng isang tulak. Ano ang susunod na hakbang? Tanong ni Dasyo. Sabik na. Ang pinakamalupit na kasinungalingan ay ang kasinungalingan na may bahid ng katotohanan, sabi ni Mahalina. Inaakusahan niya tayo ng pandaraya, di ba? Kung gayon, iharap natin sa kanya ang parehong akusasyon. Ngunit tayo, meron tayong ebidensya. May inilabas siyang isang maliit na USB mula sa kanyang clutch. Ibinigay niya ito kay Dasyo. Naglalaman yan ng mga pekeng bank transfer, mga gawa-gawang email. Lahat ay nagtuturo sa isang secret offshore account na nakapangalan kay Likha Salcedo. Paano? Mayroon tayong mga kaibigan sa loob, Dasyo. Ang kailangan mo lang gawin ay ibigay ito sa tamang tao. Ipresenta mo ito bilang isang concerned husband na natuklasan ang madilim na sikreto ng kanyang asawa. Hayaan mong sila na ang humusga. Kinaumagahan, may bagong sigla sa pagitan ni Amihan at Likha. May plano na sila. Hahanapin nila ang kahinaan ni De Silva, kahit gaano kaliit. Habang nagkakape si Likha sa kanyang desk, binuksan niya ang kanyang email. May isang bagong mensahe na may markang urgent mula sa corporate secretary ng Sinaglikha. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa mga salita, ngunit ang kanyang isip ay tumatangging unawain ang mga ito. Isang emergency shareholders meeting ang ipinapatawag. Isang boto ng no confidence laban sa kasalukuyang pamunuan. Isang motion para tanggalin si Gnang Likha Salcedo sa posisyon bilang CEO. At ang huling pangungusap, ang pangungusap na sumaksak sa kanya ng diretso sa puso at nagpadugo sa lahat ng kanyang pag-asa, batay sa mga ebidensya ng financial misappropriation at pandaraya na iniharap ng isang miyembro ng board, si G. Dasyo Montemayor. Nabitawan niya ang kanyang tasa. Ang tunog ng nabasag na porselana sa sahig ay kasabay ng tunog ng muling pagkadurog ng kanyang mundo. Ang tunog ng nabasag na tasa ay tila hindi natapos sa pandinig ni Likha. Nakatulala lang siya sa sahig, sa mga puting piraso ng porselana na kumalat na parang mga buto, at sa itim na kape na unti-unting kumakalat na parang dugo sa maputlang marmol. Isang email lang ang kinailangan para wasakin ang anumang natitirang lakas sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi. Ang biyahe mula sa opisina ni Amihan hanggang sa kanyang bahay ay isang blanko.
Ang tanging alam niya, nakaupo na siya ngayon sa dilim ng kanyang sala, sa bahay na dati niyang tinawag na tahanan. Ang laptop ay bukas pa rin sa kanyang kandungan. Muli, binasa niya ang mga salita. At muli, at muli. Bawat pagbasa ay isang panibagong saksak. Oda, ebidensya ng financial misappropriation at pandaraya na iniharap ni G. Dacio Montemayor. Si Dacio, ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya. Hindi lang nito ninakaw ang kanyang kumpanya. Hindi lang nito ninakaw ang kanyang pera. Ninakaw nito ang kanyang pagkatao, binaluktot ito, at ginamit bilang armas laban sa kanya. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang pagiging perpekto ng plano, ang mga tsismis tungkol sa kanyang mental instability. Ngayon, ang opisyal na akusasyon ng pandaraya. Sino ang maniniwala sa kanya ngayon? Ang lahat ay mag-aakala na siya ay isang desperada at nawawalang bisang asawa na gumagawa ng mga kwento para sirain ang kanyang matagumpay na asawa. Nanalo na si Dacio sa lahat ng paraan, at sa gitna ng pagkatalong iyon, isang mas matinding sakit ang lumitaw. Pagsisisi. Si Amihan. Idinamay niya si Amihan sa gulo na ito. Hinila niya ito sa isang laban na mapanganib, laban sa isang senador, laban sa isang sistema na hindi nila kayang talunin. At ngayon, dahil sa kanya, maaaring mapahamak din ito. Dahil sa pagtulong nito sa isang talunan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng husto na halos hindi niya madial ang numero. Nang sumagot ito sa ikalawang ring, isang basag na bulong lang ang lumabas sa kanyang bibig. Amihan, likha? Nasaan ka? Papunta na ako dyan. Mabilis na sagot nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Huwag. Pigil niya, pumiyok ang kanyang boses. Huwag ka nang pumunta, tapos na. Anong ibig mong sabihin? Suko na ako. Sabi ni Likha. At sa bawat salitang binitiwan niya, lalo siyang lumulubog sa kadiliman. Nanalo na sila. Patawad, Amihan. Patawad kung idinamay pa kita. Kalimutan mo na ang lahat. Iligtas mo ang sarili mo. Bago pa man ito makasagot, ibinabanan niya ang tawag. Ipinatong niya ang telepono sa mesa na parang isang mabigat na bato. Tapos na. Ito na ang katapusan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinahayaang lamunin siya ng katahimikan at ng kawalan ng pag-asa. Biglang, isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang doorbell. Hindi niya ito pinansin. Marahil ay isang delivery lang. Ngunit muling tumunog ito. At muli, paulit-ulit, desidido. Sa huli, sa pagod at pagkainis, tumayo siya at naglakad patungo sa pinto. Sino yan? Walang sumagot. Ang doorbell lang ang muling tumunog. Binuksan niya ang pinto ng may puwersa, handang sigawan kung sino man ang nandoon. Ngunit natigilan siya, nakatayo roon si Amihan. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay matalim. At sa likod ng mga iyon ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi awa, kundi determinasyon. Hindi ka susuko, sabi nito. Hindi isang tanong, kundi isang utos. Wala na tayong magagawa, Amihan. Sagot niya. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Wala na tayong ebidensya. Ako pa ang mukhang masama ngayon. Talo na tayo. Hindi ito nagsalita. Sa halip, humakbang ito pasulong at sa isang kilos na hindi niya inaasahan, niyakap siya nito ng mahigpit. Sa bisig ni Amihan, doon bumigay ang lahat. Ang pader na kanyang itinayo, ang lakas na kanyang ipinakita, lahat ay gumuho. Humagulgol siya, isang iyak na puno ng sakit, ng galit, ng pagod, ng pagkatalo. Isang iyak para sa 10 taon na nasayang, para sa isang kumpanyang itinayo niya mula sa pawis at dugo, at para sa isang pusong dinurog ng walang awa.
Naramdaman niya ang kamay ni Amihan sa kanyang likod, isang matatag at nag-aalo na presensya. Hinayaan lang siya nitong umiyak. Hinayaan niyang ilabas ang lahat ng lason sa kanyang sistema. Hindi ito nagsalita. Nakinig lang ito sa wika ng kanyang mga luha. Nang sa wakas ay humupa na ang kanyang pag-iyak. At tanging mga hikbi na lang ang natira. Dahan-dahan itong lumayo ng bahagya para tingnan siya sa mata. "Tapos ka na?" Mahinahong tanong nito. Tumanggo siya. Isang bahagyang ngiti. Isang ngiting hindi niya pa kailanman nakita rito. Kinuha nito ang panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinunasan ang kanyang mga luha. Akala niya nanalo na siya. Sabi ni Amihan, ang boses ay kalmado ngunit puno ng kuryente. Iyon mismo ang gusto nating isipin niya. Napatingin si Likha sa kanya, naguguluhan. "Ano? Ang galaw na ito, Likha, inaasahan ko na. Ang pag-atake sa iyong kredibilidad, ang paggamit ng pekeng ebidensya. Ito ang laro ng mga duwag. At kapag ang kalaban mo ay gumagalaw na ng padalos-dalos, ibig sabihin natatakot na siya." Isang maliit na sinag ng liwanag ang tumagos sa kadiliman ni Likha. Isang munting pag-asa. Lumakad si Amihan patungo sa pinto at may kinuha sa labas. Isang mahaba at eleganteng damit na nakasabit sa isang hanger. Isang kulay dugong damit na gawa sa seda. Isang damit na sumisigaw ng kapangyarihan at ganda. Inabot niya ito kay Likha. Bukas ang shareholders meeting. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng pangako. "Isuot mo ito bukas. Kunin nating muli ang kung ano ang sayo at sisiguraduhin nating hindi nila makakalimutan ang araw na ito." Habang nakatayo si Likha sa harap ng salamin, ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang babaeng umiiyak sa dilim kagabi. Ang suot niya ay ang kulay dugong damit na ibinigay ni Amihan. Ang tela ay malambot sa kanyang balat, ngunit ang pakiramdam ay parang isang baluti. Ang bawat hibla ay tila hinabi mula sa kanyang sakit, sa kanyang galit, at sa hindi matinag na determinasyon na bumangon muli. Hindi ito damit ng biktima. Ito ay kasuotan ng isang reyna na babawiin ang kanyang kaharian. Ang biyahe papunta sa Sinaglikha Tower ay tahimik. Sa tabi niya, si Amihan ay nagmamaneho. Ang mga mata ay nakatuon sa daan. Ang kanyang presensya ay isang matatag na pader na masasandalan. Bago sila bumaba, dahan-dahan nitong ipinatong ang kamay nito sa ibabaw ng kamay niya. Isang saglit na pagdampi, ngunit sapat na para sabihing, "Kasama mo ako." Pagbukas ng pinto ng boardroom, lahat ng ingay ay huminto. Ang mga bulungan ay naging katahimikan. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanila. Nakita niya ang mga ito, ang mga miyembro ng board na dati niyang itinuring na pamilya, ngayon ay nakatingin sa kanya na may halong awa at paghuhusga. Sa unahan ng lamesa, nakaupo si Dasyo. Ang mukha ay puno ng huwad na pag-aalala. Sa tabi niya, si Mahalina na may isang maliit at halos hindi mapansing ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Naglakad si Likha patungo sa kanyang upuan. Ang bawat hakbang ay matatag. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig na gawa sa kahoy ay ang tanging maririnig. Umupo siya, ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang tingin ay matapang. Sa tabi niya, umupo si Amihan sa isa sa mga silyang para sa mga bisita, kalmado at nagmamasid. Ngayong narito na ang lahat, simula ng corporate secretary, sisimulan na natin ang emergency meeting. G. Montemayor, maaari mo nang iharap ang iyong mosyon. Tumayo si Dasyo. Isang maskara ng kalungkutan sa kanyang mukha. "Mga kasama, mga kaibigan, mabigat sa aking kalooban na gawin ito." Nag-pause siya, tila naghahanap ng simpatya, ngunit ang kapakanan ng Sinaglikha ang dapat nating unahin. Sa loob ng ilang buwan, napansin ko ang mga irregularidad sa ating pananalapi at sa aking masusing pagsisiyasat,
Natuklasan ko ang isang masakit na katotohanan. Ikinumpas niya ang kamay sa malaking screen sa likod niya. Lumabas ang mga imahe ng mga peking bank statement. Mga gawa-gawang email lahat ay maingat na inihanda para magmukhang totoo. Ang aking asawa, si Likha. Pagpapatuloy niya, ang boses ay puno ng pagkukunwari, ay lihim na naglilipat ng pondo ng kumpanya patungo sa isang personal offshore account. Narito ang ebidensya. Pinanood lang siya ni Likha. Hindi siya kumurap. Hindi siya gumalaw. Sa sandaling iyon, hindi na niya nakikita ang lalaking minahal niya. Ang nakikita niya ay isang estranghero, isang mahusay na aktor, isang makamandag na ahas. Nang matapos si Dasyo, ang silid ay napuno ng mga bulong ng pagkagulat at galit. Ang mga tingin na ipinupukol sa kanya ay mga kutsilyo na. Dahil dito, pagtatapos ni Dasyo, wala akong pagpipilian kundi maghain ng mosyon ng no confidence at hilingin ang agarang pagpapatalsik kay CEO Likha Salcedo. Mayroon bang sekoken sa mosyon? Tanong ng sekretary. Ilang kamay ang agad na nagtaas. Kung gayon, magbobotohan na tayo. Sandali. Isang boses, kalmado ngunit may autoridad, ang pumutol sa lahat. Ang lahat ay napalingon kay Amihan, na ngayon ay nakatayo na. Sino ka para magsalita dito? Tanong ng isang board member. Para lang sa mga shareholder ang pulong na ito. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Amihan. Eksakto. Ibinigay niya ang isang folder sa corporate secretary. As of yesterday, I have acquired a significant stake in this company through various third-party holdings. May karapatan akong magsalita. Isang alon ng pagkabigla ang dumaan sa silid. Ang mukha ni Dasyo ay biglang namutla. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Kung papayagan ninyo ako, sabi ni Amihan, lumakad papunta sa harap. Mayroon din akong gustong ipresenta. Isang kwento tungkol sa tunay na pandaraya. Ikinonekta niya ang kanyang laptop. Ang mga peking dokumento ni Dasyo ay nawala. Napalitan ng isang simpleng flowchart. Totoo ang sinabi ni G. Montemayor. May perang nawawala sa sinaglikha simula ni Amihan. Ngunit hindi ito napunta sa isang offshore account na nakapangalan kay Likha Salcedo. Napunta ito sa isang serye ng mga kumpanyang multo. Isa-isang lumabas ang mga pangalan sa screen. L.S. Holdings, Salcedo Ventures, Likha Builders, mga pangalang sinadyang piliin para, kung sakaling mabisto, ay madaling ibintang sa nag-iisang tao na may mga inisyal at pangalang iyon, paliwanag ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw kay Dasyo, na ngayon ay pinagpapawisan na. Ang mga transaksyong ito ay inaprubahan, hindi ng CEO, kundi ng isang tao na may access sa second-tier financial approvals. Ang ating butihing VP for Operations, si G. Dasyo Montemayor, ang mga bulungan ay bumalik. Ngunit ngayon, ang mga ito ay puno na ng pagdududa na nakatutok kay Dasyo. Huminto ng sandali si Amihan, hinahayaang tumagos ang kanyang mga salita. Tumingin siya kay Dasyo. Pagkatapos ay sa isang partikular na panauhin na tahimik na nakaupo sa isang sulok, isang panauhing espesyal na inimbitahan ni Dasyo para saksihan ang kanyang tagumpay si Senador Augusto de Silva, ngunit hindi lang iyan. Pagpapatuloy ni Amihan, ang kanyang boses ay bumaba, na lalong nagpatindi sa tensyon. Ang tanong ay, saan napunta ang milyon-milyong piso? Ikinlik niya ang remote. Hindi ito napunta sa bulsa ni G. Montemayor o ni Gnang Romualdez. Napunta ito sa isang trust account. Ang susunod na slide ay lumabas sa screen. Isang kopya ng dokumento ng trust fund na nahanap ni Likha at naka-highlight sa kulay pula para makita ng lahat ang pangalan ng trustee at co-signatory, Senador Augusto de Silva. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Lahat ng mga mata ay napunta mula sa screen patungo sa senador.
na ngayon ay tila na-freeze sa kanyang kinauupuan. Ang mukha ay kasing putla ng isang multo. Ang bitag ay nakalatag na. Isang pangalan ang luminaw sa screen. At sa isang iglap, ang buong silid ay napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Para kay Amihan, ang katahimikan na bumalot sa boardroom ay mas malakas pa kaysa sa anumang pagsabog. Iyon ang tunog ng isang kasinungalingang gumuho. Ang bawat mukha ay nakatingin sa screen. Pagkatapos ay kay Senador De Silva na tila naging isang estatwa ng yelo. Ang unang gumalaw ay ang senador. Walang salita, walang paliwanag. Mabilis siyang tumayo at naglakad patungo sa pinto, na tila ba ang bilis ng kanyang paglakad ay makakatakas sa katotohanang nakasulat sa screen. Ngunit pagbukas niya ng pinto, isang kislap ng mga ilaw ng kamera at isang pader ng mga mamamahayag ang sumalubong sa kanya. Ang mga tanong ay parang mga bala. Senador, anong kaugnayan ninyo sa sinaglikha? Totoo ba ang akusasyon ng money laundering? Huli na. Nahuli na siya sa bitag na hindi niya alam na umiiral. Pagkatapos, ang katahimikan sa loob ay nabasag. Hindi totoo yan, kasinungalingan. Isang setup, sigaw ni Dasyo. Ang kanyang mukha ay nagpapalit-palit sa pagitan ng pamumutla at pamumula. Siya! Si Amihan Del Rio ang may gawa nito para sirain ako. Para sirain tayong lahat! Si Mahalina, sa kabilang banda, ay hindi sumigaw. Nanatili siyang nakaupo, ngunit ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagbabagang tinga na nakatutok kay Amihan, puno ng purong pagkamuhi, isang tingin na nangangakong babalik siya. Ngunit, huli na ang lahat, bago pa man sila makagawa ng isa pang eksena, dalawang unipormadong security personnel na pinaalerto na ng team ni Amihan ang pumasok sa silid. G. Montemayor, Gnang, Romualdez, kung maaari po, sumama kayo sa amin. Sabi ng isa, ang boses ay magalang ngunit hindi natitinag. Habang isinasama sila palabas, napatingin si Amihan kay Dasyo. Sa mga mata ng dati niyang kaibigan at traidor, nakita niya ang wakas ng isang 10 taong galit, ngunit ang naramdaman niya ay hindi na matinding galit o kasiyahan. Ang naramdaman niya ay wala. Isang blankong espasyo. Ang sugat ay sa wakas nagsara. Nang tumahimik na muli ang silid, ang lahat ng atensyon ay napunta kay Likha, ang mga board member, na kanina lang ay handa nang itapon siya sa mga lobo, ngayon ay nakatingin sa kanya na may bagong paggalang at hiya. Dahan-dahang tumayo si Likha. Pinagmasdan siya ni Amihan, ang tindig niya ay puno ng pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ngayong araw, simula niya, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Nakita natin ang pinakamadilim na bahagi ng ating kumpanya, ang panloloko, ang kasakiman. Ngunit ang dilim ay nagsisilbi lamang para mas lalo nating mapahalagahan ang liwanag. Naglakad siya papunta sa dulo ng lamesa, sa upuan ng CEO na para talaga sa kanya. Hindi ito araw ng paghihiganti. Ito ay araw ng muling pagsilang. Pagpapatuloy niya. Ang kanyang tingin ay isa-isang dumadaan sa bawat miyembro ng board. Mula sa abo ng kasinungalingan, muli nating itatayo ang sinaglikha. Itatayo natin ito sa pundasyon ng katapatan, ng integridad, at ng tiwala na sinira nila. Ang pangalan ng kumpanyang ito ay Sinaglikha. Panahon na para maging karapat-dapat tayo sa pangalang iyan. Panahon na para sa isang bagong sinag. Isang palakpakan ang nagsimula. Mabagal sa una, pagkatapos ay lumakas. Habang pinapanood niya si Likha na tumatayo roon hindi na bilang isang nasaktang asawa, hindi bilang kanyang assistant, kundi bilang isang leader na ramdaman ni Amihan ang isang bagay na mas malakas pa sa tagumpay. Paghanga, isang malalim at matinding paghanga. Ilang oras ang lumipas. Ang bagyo ay lumipas na. Ang araw ay lumubog na.
nagiiwan ng kulay kahel at rosas na langit. Nakaupo sila ngayon sa Kapihan Hiraya, sa parehong coffee shop kung saan nagsimula ang kanilang imposible at mapanganib na alyansa. Ngunit ngayon, ang hangin ay magaan. Ang tensyon ay napalitan ng isang payapang katahimikan. Inilapag ni Amihan ang kanyang tasa ng kape. Pinagmasdan niya si Likha sa kabilang panig ng mesa. Ang liwanag mula sa ilaw ng kapihan ay nagbibigay ng isang malambot na sinag sa kanyang mukha. Ang mga bakas ng pagod ay naroon pa rin, ngunit nababalutan na ngayon ng isang aura ng kapayapaan. Sa wakas, tapos na. Tapos na ang laban. Ang 10 taon ng galit sa kanyang dibdib ay nawala na. Ang babaeng nasa harap niya ay ligtas na, malaya na. At sa kalayaang iyon, nahanap din niya ang sarili niya. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa at hinawakan ang kamay ni Likha. Napatingin ito sa kanya, bahagyang nagulat. Ang kamay nito ay mainit sa kanyang palad. Tinitigan niya ito sa mata. Hinahayaan itong makita ang lahat ng hindi niya masabi sa gitna ng digmaan, ang kanyang pag-aalala, ang kanyang paghanga, ang kanyang lumalalim na pagtingin. Tapos na ang laban. Likha, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon at puno ng isang emosyon na hindi na niya kailangang itago. Ngayon, pwede na ba nating simulan ng sa atin? Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Likha. Hindi ang pilit ng ngiti na nakita niya noon. Hindi ang malungkot na ngiti. Ito ay isang ngiting totoo. Maningning at puno ng pag-asa, isang ngiti na kasing ganda ng pagsikat ng araw. Mas hinigpitan nito ang hawak sa kanyang kamay. Simulan natin. 6 na buwan. Sa loob ng 6 na buwan, maraming nagbago. Mula sa kanyang kinauupuan sa dulo ng boardroom table, pinanood ni Likha ang kanyang mga department head na masayang nag-uulat ng kanilang mga tagumpay. Ang hangin sa loob ng silid ay magaan at puno ng sigla. Wala na ang takot at pagdududa. Wala na ang mga anino ng kasinungalingan. Ang mga pader na gawa sa salamin ay hindi na nagsisilbing kulungan, kundi mga bintana patungo sa isang maliwanag na hinaharap. Magaling ang naging resulta ng Oplan Baliktiwala. Sabi ng bagong VP for Marketing, isang batang babae na si Likha mismo ang pumili dahil sa talino at integridad nito. Ang sales natin ay tumaas ng 15% at ang public perception sa brand ay mas mataas pa kaysa dati. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Likha. Tumango siya. Salamat sa inyong lahat. Ang tagumpay na ito ay hindi sa akin, kundi sa ating lahat. Ipagpatuloy natin. Pagkatapos ng pulong, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa may pintuan. Nakasandal doon si Amihan. Ang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib, isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Mukhang maganda ang araw ng Reyna, sabi nito. Lagi namang maganda ang araw basta't alam mong nasa tamang landas ka, sagot ni Likha, lumapit dito. Ang kanilang pagbati ay hindi na isang formal na tango o isang alanganing pag-iwas, isang natural at magaan na halik sa pisngi. Handa ka na? Tanong ni Amihan. Saan ba tayo pupunta? Tanong ni Likha, na may halong panunukso. Mayroon ka na namang sorpresang hindi sinasabi sa akin. Basta, magugustuhan mo. Ang biyahe ay mahaba, papalayo sa magulong syudad, patungo sa isang lugar kung saan ang hangin ay mas malinis at ang tanawin ay bughaw na karagatan. Huminto sila sa isang baybayin na may puting buhangin, sa isang lugar na tila malayo sa lahat. Habang papalubog ang araw, naglakad sila sa dalampasigan, magkahawak kamay. Ang kanilang mga paa ay lumulubog sa basang buhangin at ang bawat alon na humahampas sa kanilang mga paa ay tila naghuhugas sa mga huling bakas ng masakit na nakaraan. Noong una tayong magkita, simula ni Likha, ang tingin ay nasa malayo. Ang tanging nasa isip ko ay paghihiganti.
Gusto kong makita siyang bumagsak. Gusto kong maranasan niya ang sakit na naramdaman ko. Hinigpitan ni Amihan ang hawak sa kanyang kamay. Naiintindihan ko, pero habang tumatagal pagpapatuloy niya, habang nakikilala kita, habang nilalabanan natin sila ng magkasama, napagtanto ko ang isang bagay. Ang paghihiganti ay hindi makakabuo sa akin. Ang pagbawi sa kumpanya ay hindi makapaghihilom sa puso ko. Humarap siya kay Amihan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa liwanag ng papalubog na araw. Ikaw ang tumulong sa aking makita iyon. Hindi mo ako sinagip, Amihan. Tinulungan mo akong sagipin ang sarili ko. Tinuruan mo akong tandaan kung sino talaga ako bago ako naging asawa niya, bago ako naging CEO. Tinuruan mo akong alalahanin si Likha. Ang manlilikha, isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Amihan. Inabot nito ang kanyang pisngi. Ang kanyang haplos ay mainit at puno ng pagmamahal. At ikaw naman, sabi nito, ang nagturo sa akin na ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pagbagsak sa iyong kaaway, kundi ang pagbuo ng isang bagay na bago kasama ang taong mahalaga sa iyo. Anong bagong bagay ang gusto mong buuin? Tanong ni Likha. Ang puso niya ay puno ng kaligayahan. Ngumiti si Amihan at itinuro ang isang maliit na burol sa di kalayuan kung saan matatanaw ang buong karagatan. Nakikita mo yon? Bumili ako ng lupa diyan. Naisip ko, baka gusto nating magtayo ng isang maliit na bahay. Isang lugar kung saan walang boardroom, walang stock market. Isang lugar na para lang sa atin. Anong ipapangalan natin sa lugar na yon? Tanong ni Likha, kahit alam na niya ang sagot. Tinitigan siya ni Amihan sa mata. Ang buong pagmamahal at pangako ng isang hinaharap ay nasa kanyang tingin. Hiraya, bulong nito. Ang katuparan ng mga pangarap, hindi na kailangan ng mga salita sa harap ng papalubog na araw na nagpipinta sa langit ng kulay ginto at lila. Dahan-dahang inilapit ni Amihan ang kanyang mukha at binigyan siya ng isang halik. Isang halik na hindi nagmamadali. Isang halik na hindi puno ng pagnanasa, kundi ng kapayapaan. Isang halik na nagsasabing, nakauwi na ako. At habang magkayakap sila sa dalampasigan, alam ni Likha na ang pag-ibig na kanilang natagpuan ay hindi isang aksidente o isang lunas sa kalungkutan. Ito ay isang pagpili ng dalawang pusong nasugatan, naghilom, at natutong muling umibig hindi dahil kailangan nila, kundi dahil pinili nila. Ito ang kanilang bagong sinag, ang kanilang hiraya, ang kanilang simula. At dito nagtatapos ang kwento ni Likha at Amihan. Isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong lahat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Sa bawat kabanata na aking isinulat, tila ba naging anino ako ni Likha at Amihan. Naramdaman ko ang bigat ng kanilang mga pasanin, ang pait ng pagtataksil. Sana, sa kanilang kwento, ay mayroon kayong napulot na inspirasyon. Ang paalala na ang tunay na lakas ay madalas nating natatagpuan sa ating mga pinakamalalim na sugat, na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may pag-asang naghihintay sa pagsikat ng isang bagong umaga at ang pag-ibig sa kanyang pinakadalisay na anyo ay hindi paghahanap ng kaligtasan sa iba, kundi ang pagiging buo sa sarili, handang ibahagi ang buong pagkatao sa isa pang buong kaluluwa. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang aral na tumatak sa inyong puso at isipan? Aling bahagi ng kwento ang pinaka nagpaiyak o nagpangiti sa inyo? Ang inyong mga komento ang nagsisilbing ilaw at inspirasyon sa aking patuloy na pagsusulat. Bawat salita mula sa inyo ay isang yakap na nagpapalakas ng aking loob. Hanggang sa muli nating pagsasama sa panibagong yugto ng mga kwento ng puso. Laging nagpapasalamat at nagmamahal, Kwentong Puso TV.